Sa isang payapang bayan ng San Ignacio, sa lalawigan ng Tarlac, kung saan ang halimuyak ng bagong aning palay at ang tunog ng mga humaharurot na tricycle ang bumubuo sa himig ng pang-araw-araw na buhay. Isang misteryosong anino ang unti-unting nagsimulang maghasik ng lagim. Ang katahimikan ay sinimulang basagi ng mga peking checkpoint na bigla na lamang sumusulpot sa mga kalsada. Mga unipormadong lalaki na sa unang tingin ay akalain mong mga tunay na alagad ng batas, ang walang takot na pumapara sa mga motorista, nangingikil ng pera, at nag-iiwan ng takot sa puso ng mga residente. Isa sa kanilang naging biktima ay si Aling Elena, isang ginang na ang tanging hangad ay makauwi ng payapa sa kanyang pamilya. Ngunit hindi siya isang ordinaryong biktima. Ang kanyang tapang ay hindi nasusukat sa pisikal na lakas, kundi sa pagmamahal ng isang ina. Sa isang tawag sa telepono, hiningi niya ang tulong ng kanyang anak na babae, isang sarhento ng hukbong katihan ng Pilipinas na agad umuwi upang ipaglaban ang katarungan. Ngunit nang dumating ang sarhento sa lokasyon at buong tapang na hinarap ang mga peking pulis, hindi niya inasahan ang kanilang karahasan. Siya ay sinalakay, iginupo at iginapos. Sa isang iglap, sa gitna ng alikabok ng kalsada at sa ilalim ng mapanuring tingi ng mga nagtatagong residente, nag-alab ang kanyang dugo bilang isang sundalo. Gamit ang lahat ng kanyang natutunan sa pagsasanay, nakawala siya at pinatumba ang lahat ng sumalakay sa kanya. Agad niyang tinawagan ang tunay na mga otoridad at hindi nagtagal, isang grupo ng pulisya ang dumating upang arestuhin ang mga salarin. Ang insidente ay mabilis na naging pambansang balita, umani ng papuri mula sa buong bansa at kinilala ng pinakamatataas na opisyal ng DE. Subalit ang kapayapaang kanyang ipinaglaban ay hindi nagtagal. Isang gabi, sa loob ng kanyang kampo, isang misteryosong pakete ang dumating. Naglalaman ito ng isang sobreng nababalot sa tuyong dugo, at sa loob, isang mensahe ng pagbabanta, nagsisimula ka pa lang sa ibabaw. Marami pang pintong nakasara. Sa sandaling iyon, nalaman ni Sargento Maya de la Cruz na ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Sino ang nasa likod ng madugong mensahe? At gaano kalawak ang kanilang galamay na handang maghasik ng kadiliman? Sa maliit at payapang bayan ng San Ignacio, ang buhay ay mabagal at simple. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo nito, isang lason ang unti-unting kumakala. Ilang linggo nang may mga naglipa ng unipormadong lalaki na nagpapanggap na mga pulis. Naglalatag sila ng mga biglaang checkpoint sa mga daanang madalas gamitin ng mga magsasaka at mga inang pauwi mula sa palengke. Walang anumang opisyal na karatula, walang maipakitang mission order. Sa kabila nito, walang sinuman ang nangahas na lumaban. Yumuyuko na lamang sila, nanginginig na iniaabot ang perang pinaghirapan, sa takot na baka mapagbintangan pa silang lumalaban sa batas. Tila hindi pa sapat ang kanilang presensya, mas lalo pa nilang pinatindi ang kanilang pananamantala. Sa tuwing may pinapara silang motorista, lalo na ang mga pagod na ina o magsasaka, ang kanilang bati ay laging may kasamang diin. Magandang hapon po, Ale, Ma'am. Mula kami sa pulisya, nagsasagawa kami ng traffic enforcement operation. Ito ang kanilang karaniwang linya, ngunit hindi ito sinusundan ng anumang paliwanag tungkol sa legalidad ng kanilang operasyon. Hindi magtatagal, susundan ito ng mga malabong akusasyon. Napansin po namin na hindi tama ang pagkakasuot ninyo ng helmet, o kaya na maidi mukhang sobra po sa karga ang dala ninyo. Mga dahilan na mahirap patunayan, ngunit sinasabi nila ng may otoridad na tila walang puwang para sa anumang pagtutol. Kapag may sumubok na magtanong o humingi ng paliwanag, agad nila itong pinuputol. Huwag na po kayong maraming sinasabi, ginang. Malinaw po na may violation kayo, sabi ng isa sa mga peking pulis na may malamig na boses. Kung magpupumilit pa rin ang biktima, sasabayan ito ng isa pa. Gusto niyo po bang dito na lang natin ayusin ng maayos, o gusto niyong dalhin pa namin kayo sa istasyon? Ang banayad na pagbabantang ito ay laging sapat upang patahimikin ang sinuman. Pagkatapos ay darating na ang pinaka-esensya ng kanilang checkpoint. Para po sa ganitong violation, malaki-laki ang multa sa opisina, sasabihin ng peking pulis na may bahagyang ngiti. Pero kung gusto ninyo, pwede na nating tapusin dito. Mayroon lang administrative fee para sa on-the-spot settlement. Ang halagang kanilang hinihingi ay iba-iba, ngunit laging mabigat para sa mga simpleng mamamayan ng San Ignacio. Paano po, Ale? Dito na lang o ipoproseso pa natin?
Ang tanong na ito ay hudyat na walang ibang pagpipilian, kundi ang mag-abot ng pera. Walang opisyal na resibo, walang anumang katibayan ang pagbabayad. Ang bawat transaksyon ay nag-iiwan lamang ng takot at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa puso ng mga biktima. Kahit na halatang halata ang kanilang panloloko, ang tapang ng mga taga-baryo ay tila natutunaw sa harap ng kanilang mga uniforme at pananakot. Ano pa ba ang magagawa natin? Malungkot na bulong ng isang magsasaka sa kanyang asawa matapos mapilitang ibigay ang bahagi ng kanyang kinita sa pagbebenta ng ani. Wala namang opisyal na karatula. Walang tunay na pulis na ganyan mangikil sa kalsada, dugtong niya na maihimig ng pagsuko. Ang kanyang asawa ay napabuntong hininga na lamang, tahimik na sumasang-ayon. Sa gitna ng kalituhan at pangamba, ang mga bulong ng takot ay nagsimulang kumalat. Paano kung lumaban tayo tapos tayo pa ang akusahan na humaharang sa gawain ng gobyerno? Baka makulong pa tayo, sabi ng isang ina sa kanyang kapitbahay. Tama ka dyan. Mas mabuti nang magbigay kaysa humaba pa ang usapan, sagot ng kausap, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Minsan, sinubukan kong magtanong, kwento ng isang magtitinda ng gulay sa isang umpukan sa tindahan. Sir, pwede ko po bang makita ang mission order ninyo? Pero sinigawan lang ako. Ang tapang mo namang questionin kami. Gusto mong malaman ang trabaho ng pulis? Gusto mong maging bayani? Magbayad ka ngayon o dadalhin ka namin sa presinto? Di syempre, natakot na ako. Ang kwentong iyon ay hindi lamang isang simpleng salaysay, kundi isang salamin ng kolektibong takot na bumabalot sa buong komunidad. Maging nang may isang residente na naglakas loob na magtanong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya, ang sagot na nakuha niya ay lalo lamang nagdulot ng kalituhan. Wala po kaming anumang ulat tungkol sa checkpoint sa lugar na iyon, Ginoo, sabi ng isang pulis. Wala kaming alam dyan. Ang kakulangan ng impormasyon mula sa mga tunay na otoridad ay lalong nagpakumbinsi sa mga residente na iligal ang kanilang kinakaharap. Subalit, sa halip na magbigay ito sa kanila ng lakas ng loob, lalo lamang nitong pinalakas ang kanilang takot. Paano kung isumbong natin sila, tapos lumabas na mga tunay pala silang pulis na naka-undercover? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Ito ang nasa isip nila. Kaya iisa lamang ang kanilang nagiging tugon, ang yumuko, magbayad, at umasang matapos na ang bangungot na iyon. Isang nakapapasong hapon, habang ang araw ay unti-unti nang bumababa sa kanluran, si Aling Elena ay pauwi na mula sa palengke. Puno ang kanyang bayong ng mga sariwang sangkap para sa hapunan ng kanyang pamilya. Ang kanyang isip ay abala sa pagpaplano ng lulutuing paborito ng kanyang mga anak. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, ang pangarap ng isang masayang hapunan ay biglang naglaho. Isang itim na sasakyan na hindi karaniwang nakikita sa kanilang lugar, ang biglang humarang sa kanyang motorsiklo. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme, katulad ng mga naghahasik ng takot sa kanilang bayan. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Aling Elena. Alam niyang siya na ang susunod. Isang lalaking matipuno at may matigas na mukha, na kalauna ay makikilala bilang si Dante, ang lumapit sa kanya. Magandang hapon, Ale, bati nito ng walang anumang ngiti. Nagsasagawa kami ng regular na inspeksyon. Nahuli ka naming lumabag sa batas trapiko. Tumingin si Aling Elena nang may pagtataka. Lumabag? Saan po, Ginoo? Nakasuot naman po ako ng helmet at mabagal ang takbo ko, sagot niya, nanginginig ang boses, pilit inaalala kung may nagawa ba siyang mali. Hindi siya pinansin ni Dante. Huwag ka nang magdahilan. Kitang-kita namin. Ngayon, para sa violation na ito, kailangan mong magbayad ng multa. Binanggit niya ang isang halaga na ikinagulat ni Aling Elena. 2,000 piso, Ale. Para ito sa administrative fee para maayos na dito. 2,000, bulalas ni Aling Elena, hindi makapaniwala. Saan po ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Isa lang po akong simpleng may bahay. Sapat lang po itong dala kong pera para sa pinamili ko. Sinubukan niyang tumawad. Hindi po ba pwedeng bawasan? Kahit 500 na lang po. Ngumisi si Dante. 500? Ano nang akala mo sa amin, pulubi? Huwag kang magbiro, Ale. Batas ito. Gusto mo bang ayusin na ngayon o dadalhin ka namin sa presinto?
pagbabanta niya, tumataas na ang tono ng kanyang boses. Nang makitang hindi pa rin kumikibo si Aling Elena, lumapit pa si Dante. Ang kanyang mga mata ay tila tumutusok. "O, paano, Ale? Lalaban ka pa ba sa amin?" sigaw niya. Sa kabila ng sigaw, hindi na tinag si Aling Elena. Sa halip, tinignan niya si Dante ng diretso sa mata, isang tingin na nagpapakita ng galit at ng kawalang katarungang kanyang nararamdaman. Kahit nabasa na ng luha ang kanyang mga pisngi at durog ang kanyang puso, sinubukan pa rin ni Aling Elena na humanap ng kahit katiting na hustisya o awa. "Ginoo, parang awa niyo na. Napakalaking halaga po niyan para sa akin. Hindi po ba kayo pwedeng maawa kahit kaunti?" Pakiusap niya, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pagpipigil ng iyak. Itinaas niya ang kanyang mukha na puno ng luha, umaasang may makikita siyang bahid ng simpatya sa lalaking nasa harapan niya. Ngunit ang kanyang pakiusap ay walang epekto kay Dante. Sa halip, lalo pang tumigas ang kanyang mukha, nagpapakita ng pagkainis. "Sinabi ko na, Ale, hindi ito usapin ng awa. Ito ay usapin ng paglabag sa batas," sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na kalsada. "Huwag mong subukang ubusin ang pasensya namin. Pero, Ginoo, wala po talaga akong ganyang kalaking pera." Muling pagpapaliwanag ni Aling Elena, umaasa pa rin sa isang himala. Si Dante, nang walang anumang pag-aalinlangan, ay humakbang papalapit. Ang kanyang malaking katawan ay tila nangingibabaw. "Tumahimik ka," sigaw niya, na naging dahilan upang mapaatras si Aling Elena. "Akala mo ba wala kaming ibang gagawin? Marami kaming trabaho, hindi namin pwedeng pag-aksayahan ng buong araw ang drama mo." Itinuro niya ang bayong ni Aling Elena na nagkalat sa lupa. "Tingnan mo yan. Ngayon, ayusin mo ang kalat na iyan at ibigay mo ang pera. O gusto mong dalhin ka namin sa presinto at mas magiging komplikado pa ang lahat?" Ang banta ay hindi na isang pahiwatig, kundi isang ultimatum. "O ano, Ale? Lalaban ka pa ba?" Muli niyang tanong na may mapanghamong tono. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing wala nang magaganap na negosasyon. Alam ni Aling Elena na wala na siyang ibang magagawa kundi ang sundin ang gusto ng mga ito. Ngunit kahit na sinigawan at binantaan na siya ni Dante, isang di inaasahang kislap ng katapangan ang biglang nag-alab sa puso ni Aling Elena. "Hindi ko po lalabagin ang batas, Ginoo. Pero hindi ko rin po pwedeng ibigay ang perang hindi ko naman pag-aari, dahil lang sa sinabi ninyo," sagot niya, mas matatag na ngayon ang kanyang boses kahit nanginginig pa rin. Itinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang mga matang namumugto, dahil sa pag-iyak ay direktang tumitig kay Dante. Ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng pagmamakaawa o takot, kundi isang matalim na sulyap na nagpapahiwatig ng galit at kawalang katarungan. Nagulat si Dante. Hindi niya inaasahan na isang ginang ang maglalakas loob na tumitig sa kanya nang ganoon matapos ang lahat ng kanyang pananakot. Pakiramdam niya ay hinahamon ang kanyang pagkalalaki, kaya't sumiklab ang kanyang galit. "Aba, gusto mo palang maging bayani dito, ha?" Pang-uyam niya. "Akala mo ba matatakot kami sa tingin mo?" Nang walang anumang babala, mabilis siyang kumilos. "Heto ang sayo," sigaw niya. At buong lakas niyang itinulak si Aling Elena. Nawala ng balanse ang babae. Ang bayong na mahigpit niyang hawak ay muling nabitawan. Ang laman nito ay kumalat sa semento. Ang katawan ni Aling Elena ay tumilapon at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang ibang mga peking pulis na kanina pa nanonood ay nagsimulang magtawanan. "Ha ha ha, yan ang napapala ng mga lumalaban," sigaw ng isa sa kanila. "Kaya huwag kayong makam-makam sa amin," dagdag ng isa pa. Si Aling Elena ay nanatiling nakahandusay, iniinda ang sakit sa katawan at sa puso, pinalilibutan ng mga mapanlibak na tawa ng mga huwad na alagad ng batas. Matapos bumagsak, habang marumi na ang kanyang damit at nagkalat ang kanyang mga pinamili, pilit na bumangon si Aling Elena. Ang pisikal na sakit ay humalo sa kirot sa kanyang puso dahil sa mga tawa ng mga nakapaligid sa kanya. Ang mga luhang kanina ay dahan-dahang dumadaloy ay bumuhos na ngayon. Humagulgol siya hindi lang dahil sa sakit at gulat, kundi dahil sa matinding kahihiyan at kawalan ng magawa. Nang makitang nakatayo na si Aling Elena, muling lumapit si Dante. "O, paano ngayon, Ale?" sabi niya na may mapanghamak na tono. "Lalaban ka pa ba?"
Akala mo matatalo mo kami sa titig lang. Tumahimik si Aling Elena, lalo pang lumakas ang kanyang pag-iyak. Wasak na ang kanyang dignidad. Naramdaman niyang ang anumang paglaban ay magdudulot lamang ng mas matinding pagdurusa. Diyos ko, protektahan niyo po ako, bulong niya. Nagpatuloy si Dante, mas apurado na ngayon. Kaya, aayusin ba natin ng maayos o dadalhin ka namin sa presinto? Itinuro niya ang kanilang sasakyan. Wala na kaming maraming oras. Huwag mo nang hintayin gumamit pa kami ng dahas. Nang marinig ang banta, naisip agad ni Aling Elena ang kanyang mga anak. Ayaw niyang makita siya ng mga ito sa mas malalang kalagayan. Kaya, sa huli, sumuko siya. Sige po. Ibibigay ko na po ang pera. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha mula sa kanyang pitaka ang 2,000 piso, isang halaga na nakalaan sana para sa mga pangangailangan nila kinabukasan. Heto po, sabi niya habang inaabot ang pera. Mabilis itong kinuha ni Dante. Sila at ang kanyang mga kasama ay agad na sumakay sa sasakyan at umalis, iniwan si Aling Elena na nakatayo mag-isa sa gilid ng kalsada, wasak ang puso. Sa wakas, nakauwi si Aling Elena. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang emosyon. Nang maisara ang pinto, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinatype ang numero ng kanyang anak. Hello, Maya, basag ang boses ni Aling Elena, hindi mapigilan ang pag-iyak. Sa kabilang linya, isang boses ng isang babae ang sumagot, puno ng pag-aalala. Nay, anong nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Sargento Maya de la Cruz, ang kanyang anak, isang sundalo ng hukbong katihan na kasalukuyang nakalive. Dahan-dahan po, Nay. Ano po iyon? Huminga ng malalim si Aling Elena. Maya, anak. Kinikilan ako, halos pabulong niyang sabi. Sa kalsada. Ng mga nakaunipormeng pulis. Sandaling natahimik si Maya. Pagkatapos ay isang malalim na paghinga ang narinig na sinundan ng isang boses na puno na ngayon ng nag-aalab na galit. Kinikilan ng mga peking pulis. At sinaktan pa kayo kaya kayo umiiyak ng ganyan? Sinubukan kong tumanggi, Maya, pero sinigawan nila ako at itinulak hanggang sa matumba, patuloy ni Aling Elena. Sa kabilang linya, naggangalit ang mga ngipin ni Maya. Sige na po, Nay. Huwag niyo nang ituloy. Naiintindihan ko na po, sabi niya, malamig at determinado ang boses. Sobra na sila. Hindi na siya nagtanong pa ng ibang detalye. Sapat na ang nangyari sa kanyang ina upang pag-alabin ang kanyang diwa ng katarungan. Sige po, Nay, sabi ni Maya ng may katiyakan. Uwi na po ako ngayon din. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang pangako, kundi isang deklarasyon ng isang digmaang hindi niya urungan. Nang maputol ang tawag, mahigpit pa ring hawak ni Maya ang kanyang telepono. Bumibilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay namumula na ngayon sa matinding galit. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang aparador. Habang binubuksan ito, kinausap niya ang kanyang sarili. Hindi ko hahayaang maulit ito. Wala nang ina o magsasaka ang tratratuhin ng ganito. Si Maya, nakilala sa kanyang unit sa pagiging matatag at matalas ang pakiramdam para sa katarungan, ay hindi nagsayang ng oras. Akala nila pwede nilang paglaruan ang mga sibilyan at ang institusyon, bulong niya habang isinusuot ang kanyang unipormeng pangmilitar. Hindi lang ito tungkol sa pera, Nay. Tungkol ito sa dignidad. Ang dignidad ninyo ng mga taga-baryo at ng unipormeng kanilang dinudungisan. Naalala niya ang kwento ng kanyang ina kung paano siya itinulak ni Dante. Isang kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang isang sundalo ay hindi mananahimik lang kapag may nakikitang inhustisya, mariin niyang bulong habang hinihigpitan ang kanyang sinturon. Lalo na kung pamilya at ang taong bayan na dapat protektahan ang sangkot. Bago umalis, tumingin siya sa salamin. Dumarating ako, hindi bilang isang anak na naghahanap ng ganti, sabi niya sa kanyang refleksyon, kundi bilang isang tagapagtanggol ng katotohanan, bilang isang sundalong nanumpa na maglingkod at magprotekta. Kinuha niya ang kanyang maliit na backpack, inilagay ang ilang mahahalagang gamit, at sinigurong ligtas ang lahat ng kanyang dokumento. Sa bawat hakbang niya palabas,
Ang malakas na aura ng isang militar ay bumabalot sa kanya, halo ng galit ng isang anak na gustong ipagtanggol ang karangalan ng kanyang magulang. Iisa na lang ang kanyang layunin, ang lokasyon ng Peking checkpoint sa baryo ng kanyang ina. Katarungan ang dapat manaig, sabi niya sa kanyang sarili, habang humaharurot siya, patungo sa lugar na iyon, handang harapin sinuman ang mga has na dungisan ang kapayapaan ng kanilang bayan. Nang may matikas na hakbang at matalas na tingin, dumating si Sarhento Maya sa lokasyon na sinabi ng kanyang ina. Ang kanyang unipormeng pangmilitar ay agaw pansin sa nagsisimula ng huminang sikat ng araw. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme na tumutugma sa deskripsyon ng kanyang ina na kasalukuyang pumapara sa isa na namang motorista. Magandang hapon po, dumagundong ang boses ni Maya, pinuputol ang usapan ng mga Peking pulis. Ang tono niya ay matatag at puno ng otoridad. Napalingon ang mga lalaki, nagulat sa presensya ng isang babaeng sundalo. Ang isa sa kanila, na mukhang lider, ay humakbang pasulong. Anong kailangan mo, miss? Trabaho namin to, trabaho ng pulis, sabi niya na may halong pagmamaliit, sinusubukang ipakitang siya ang may kapangyarihan. Hindi na tinag si Maya. Lumapit siya, tinitigan ng diretso sa mata ang lalaki. Trabaho ng pulis, sabi ninyo. Wala akong nakikitang opisyal na karatula ng checkpoint dito. Wala rin kayong malinaw na pagkakakilanlan. Ipinag-cross niya ang kanyang mga braso. Bilang isang sundalo ng may karapatan akong questionin ang anumang aktibidad na nakakagambala sa komunidad. Lalo na kung inaabuso ninyo ang pangalan ng gobyerno. Suminghal ang lalaki. Sino ka ba? Huwag kang makialam. Hindi ito teritoryo ng militar. Sarhento Maya de la Cruz, malakas na sagot ni Maya. At hindi ako makikialam kung ginagawa ninyo ang trabaho ninyo ayon sa tamang proseso. Pero marami akong naririnig na ulat na itong checkpoint na ito ay paraan ng pangingikil. Kaya, ipakita ninyo ang opisyal na mission order ninyo ngayon din. Nang marinig ang hiling para sa mission order at ang akusasyon ng pangingikil, agad na nagbago ang tensyon sa mukha ng mga lalaki. Nagtinginan sila, naghahanap ng paraan para makalusot. Masyado kang pakialamera, miss. Wala kang karapatan dito, sigaw ni Dante, ang mismong lalaking nanakit sa ina ni Maya. Itinuro siya ni Maya. Ikaw ang nagtulak sa nanay ko hanggang sa matumba, hindi ba? Akala mo makakatakas ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Dante, na pagtantong ang babaeng sundalo sa harap niya ay anak ng isa sa kanilang mga biktima. Naghahanap ng gulo ang isang ito, sigaw ni Dante sa kanyang mga kasama. Ginugulo niya ang trabaho natin. Huwag ninyong hayaang makialam. Umabot na sa sukdulan ang tensyon. Nagsimula na ang mainit na pagtatalo, ngunit walang salita ang makakapigil sa determinasyon ni Maya na ipaglaban ang katarungan. Handa na siyang harapin anuman ang mangyari. Si Maya, na may kahinahunan ng isang sanay na sundalo, ay hindi natakot. Inaasahan na niya ang reaksyon ng mga ito. Kaya mas pipiliin ninyong gumamit ng dahas kaysa magpakita ng legal na dokumento, tanong niya. Patunay lang yan na mga manloloko talaga kayo. Hulihin yan, sigaw ni Dante, namumula ang mukha. Huwag ninyong hayaang makatawag ng kahit sino. Walang anumang babala, tatlong lalaki ang sabay-sabay na sumugod kay Maya. Sinubukan siyang tamaan ng isa sa ulo, habang ang dalawa naman ay pilit siyang hinuhuli. Ngunit handa si Maya. Mabilis siyang yumuko, umiwas sa unang atake, at mabilis na umikot para makawala sa hawak ng dalawa. Akala niyo matatakot ninyo ang isang sundalo ng bulong ni Maya, nag-aalab ang mga mata. Ginamit niya ang mga teknik ng military martial arts na kanyang pinag-aralan. Ang kanyang mga kamay ay kumilos na parang kidlat, tumatama sa mga mahihinang parte ng katawan ng mga kalaban. Sinanay akong magprotekta, hindi para takutin. Isang lalaki ang napasigaw sa sakit ng tamaan siya ni Maya sa tuhod. Bumagsak ito sa lupa. Ngunit mas marami pa rin sila. Huwag kayong bibitaw, isa lang yan, sigaw ni Dante. Kahit na isa-isang napapatumba ni Maya ang mga kalaban, hindi sila sumusuko. Dali, hulihin nyo, bago pa makatakas, utos ni Dante. Nagsimula silang magtulungan, sinusubukang talunin si Maya. Mabilis na kumilos si Maya, umiiwas sa mga atake mula sa iba't ibang direksyon.
Isang matinding labanan ang naganap sa gitna ng kalsada, habang ang mga residente na kanina itakot ay nagsimula ng maglakas loob na kunan ng video ang pangyayari. Kahit na ipinakita ni Maya ang kanyang pambihirang galing sa pakikipaglaban, napaharap pa rin siya sa isang malaking hamon. Mas marami ang kanyang kalaban. Habang pinapatumba niya ang isa pa, nakita ni Dante at ng dalawa pa niyang kasama ang isang pagkakataon. Sugurin niyo sa likod, sigaw ni Dante. Isang lalaki ang nakayakap kay Maya mula sa likuran, habang hinawakan naman ng isa pa ang kanyang mga braso. Nagpumigla si Maya, ngunit masyadong mahigpit ang kanilang hawak. Bitawan niyo ako. Hindi kayo makakatakas, sigaw niya. Sa pinagsamang lakas, nawala ng balanse si Maya. Itumba niyo, utos ni Dante. Itinulak nila si Maya hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niya ang sakit sa buong katawan, ngunit mas matindi pa ang kanyang galit. Mabilis na kumuha si Dante ng isang lubid. Talian niyo, bilis, utos niya. Mahigpit na hinawakan ng dalawang lalaki si Maya habang si Dante naman ang nagtatali sa kanyang mga kamay at paa. Hindi na makagalaw si Maya. Ano nang gusto niyo ngayon? Tanong niya, puno ng galit. Lumapit si Dante. Ang gusto namin? Kakalagkarin ka namin sa buong baryo, sarhento, bulong niya. Para malaman ng lahat kung ano ang mangyayari sa mga pakialamero. Leksyon ito para sa iyo at sa sinumang hahamon sa amin. Ang banta ay sinabayan ng tawa ng mga peking pulis. Si Maya, ang matapang na sundalo, ay nakahandusay ngayon sa lupa, nakatali, sa ilalim ng banta ng mga kriminal. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan para makabawi bago pa mahuli ang lahat. Nakahandusay at walang magawa, naramdaman ni Maya ang galit at determinasyon na nag-aalab sa loob niya. Ang banta ni Dante nakakalagka rin siya, ay lalo lamang nagpaalab sa kanyang military training. Akala niyo panalo na kayo, sabi niya sa kanyang isip. Pumikit siya, huminga ng malalim at inalala ang lahat ng kanyang natutunan. Gamitin mo ang iyong paligid, laging sabi ng kanyang trainer. Mabilis na ginala niya ang kanyang mga mata at may nakitang isang maliit na piraso ng bubog, marahil mula sa basag na bote. Tingnan natin kung ano ng pakiramdam ng lumaban sa isang tunay na sundalo, bulong ni Maya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang katawan papalapit sa bubog. Nang maabot na niya ito, maingat niyang hinawakan at sinimulang ikaskas sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Minaliit ninyo ang isang sundalo, sabi niya ulit sa kanyang isip. Halos hindi marinig ang tunog ng pagkaskas dahil sa malakas na tawanan ng mga lalaki. Hindi na yan makakapalag, sabi ng isa sa kanila. Iiyak na lang yan, parang nanay niya. Mali sila. Sa loob lamang ng ilang sandali, naputol ni Maya ang lubid sa kanyang mga kamay. Mabilis niyang tinanggal ang tali sa kanyang mga paa. Sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Muling nag-alab ang mga mata ni Maya, hindi na lang dahil sa galit, kundi dahil sa determinasyon na ipaglaban ang katarungan. Mabilis pa sa kidlat siyang tumayo na ikinagulat ng mga peking pulis. Minaliit ninyo ang isang sundalo, sabi ni Maya, malamig at puno ng banta ang kanyang boses. Ano nang? Paano siya nakawala? Gulat na sigaw ni Dante. Walang sinayang na oras si Maya at agad na sumugod. Ito para sa lahat ng mga inang at magsasakang ninakawan ninyo, sigaw niya habang sunod-sunod na pinatutumba ang mga kalaban. Ang unang lumapit ay hindi na nakapalag. Isang sipa sa tuhod at isang siko sa katawan ang nagpabagsak sa kanya. Peste, sigaw ng isa pa na sumugod mula sa gilid. Pero mabilis na umikot si Maya, hinawakan ang braso nito at ibinagsak sa lupa. Ito para sa dignidad ng nanay ko, sigaw ni Maya. Si Dante na natataranta na ay sinubukang tumakas. Pigilan niyo siya, sigaw niya. Ngunit mas mabilis si Maya. Sa isang akrobatikong talon, hinarangan niya si Dante. Saan ka pupunta, Ginoong Dante? Hindi pa tapos ang palabas. Sinubukang lumaban ni Dante, pero mabilis siyang na-neutralize ni Maya. Ikaw ang nagtulak sa nanay ko, di ba? Ikaw ang tumawa nang natumba siya, tanong ni Maya, mababa ngunit puno ng banta ang kanyang boses. Hindi na makasagot si Dante. Isa-isang pinatumba ni Maya ang mga peking pulis. Mula sa malayo, ang mga residenteng kanina itakot ay naglakas loob na.
Kinuha nila ang kanilang mga cellphone at kinuna ng video ang buong pangyayari, isang patunay na ang katarungan ay nananaig. Matapos siguraduhing hindi na makakatakas ang mga peking pulis, huminga ng maluwag si Maya. Tumingin siya sa mga residente na ngayon ay lumalabas na mula sa kanilang mga pinagtataguan, puno ng paghanga ang mga mata. "Huwag po kayong mag-alala," sabi ni Maya. "Hindi na nila kayo masasaktan pa." Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya ang tamang proseso. Hindi ito personal na paghihiganti, kundi pagpapatupad ng batas. Tinawagan niya ang pinakamalapit na himpilan ng pulisya. "Hello, himpilan ng pulisya. Dito si Sargento Maya de la Cruz ng Philippine Army," sabi niya ng may propesyonal na tono. "Nais ko pong i-report ang isang insidente ng pangingikil ng isang grupo ng mga peking pulis dito sa kalsada malapit sa palengke. Napilayan at nasigurado ko na po ang mga salarin." "Peking pulis, Sargento? Sigurado po kayo?" tanong ng nasa kabilang linya. 100%, sir. Wala silang maipakitang mission order at inatake nila ako at ang aking ina. Kailangan po namin ng responde. "CJ, Sargento. Papunta na kami dyan." Ibinaba ni Maya ang tawag. Tumingin siya sa mga nakahandusay na lalaki. "Makukuha ninyo ang nararapat sa inyo," bulong niya. Hindi nagtagal, narinig na ang sirena ng mga papalapit na patrol car. Ito na ang simula ng panibagong yugto ng pagkamit ng katarungan. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng pulisya. Nagulat sila sa kanilang nakita, si Sargento Maya, nakatayo sa gitna ng mga lalaking nakahandusay at sugatan. "Magandang hapon po, sir," bati ni Maya sa isang opisyal. "Ako po si Sargento Maya de la Cruz. Sitwasyon po ay kontrolado na." "Ano nang nangyari dito, Sargento?" tanong ng opisyal, halata ang pagtataka. "Sila po ay mga peking pulis, sir. Nangikil sila ng mga residente, kasama na ang nanay ko, at inatake nila ako nang hingan ko sila ng mission order. Napilitan po akong depensahan ang aking sarili." Agad na inutos ng opisyal ang kanyang mga tauhan. "Arestuhin ang mga yan. I-check ang kanilang mga Z." Tulad ng inaasahan ni Maya, walang maipakitang lehitimong pagkakakilanlan ang mga lalaki. "Sir, wala po silang pulis at ang mga uniforme nila ay peke," ulat ng isang pulis. Sinubukan pang magdahilan ni Dante, pero agad siyang pinutol ni Maya. "Kung tunay kayong mga pulis, bakit wala kayong mission order? Bakit kayo nangingikil? Bakit ninyo inaatake ang isang sundalo?" Napatahimik si Dante. Tumango ang opisyal, kumbinsido sa paliwanag ni Maya. "Dalhin sila lahat sa presinto," utos niya. Habang isinasakay sa patrol car ang mga salarin, nakahinga ng maluwag ang mga residente. Tumayo si Maya, pinapanood ang lahat, alam niyang ang unang yugto ng laban ay nagtagumpay na. Sa loob ng interrogation room sa himpilan ng pulisya, ang mga dating mayabang na salarin ay nakayuko na ngayon. Kasama ni Maya ang isang opisyal mula sa kanyang unit. "Sige, magsalita na kayo." "Sino talaga kayo?" tanong ng investigador. Kami po ay mga tunay na pulis," pilit ng isa. Inilapag ng investigador ang mga ebidensya sa mesa. "Huwag kayong magsinungaling. May mga testimonya kami mula sa mga residente, may video, at biktima rin ang isang sundalo ng D. Ang uniforme ninyo ay peke." Tumingin siya kay Dante. "Dante, ikaw ang nanulak kay Aling Elena, di ba?" Yumuko si Dante. "Hindi po. Nagkamali lang po ng pagkakaintindi." "Pagkakamali ng pagkakaintindi," sigaw ng investigador. "Ang pangingikil, pananakit, at pag-atake sa isang sundalo ay hindi pagkakamali. Krimen yan." Ipinakita ni Maya ang video na nakuha niya mula sa mga residente. Sa harap ng lahat ng ebidensya, bumigay na rin si Dante. "Sige na po. Aamin na po ako," sabi niya, nanginginig. "Hindi po kami tunay na pulis. Bahagi po kami ng isang sindikato. May nag-utos po sa amin." Isang dating opisyal. Nagulat ang lahat sa silid. Ang kaso ay mas malaki pa pala kaysa sa inaakala nila. Dinala na sa selda ang mga peking pulis habang nagsisimula pa lamang ang mas malalim na investigasyon. Ang pag-amin ng mga salarin ay yumanig sa buong kapulisan.
Agad na nakipag-ugnayan ang hepe ng pulisya sa matataas na opisyal ng D. Hindi ito ordinaryong kaso, sir, sabi ng hepe. Kailangan nating magtulungan para matigil ito. Bumuo sila ng isang joint investigation team. Si Maya, bilang pangunahing saksi, ay formal na nagbigay ng kanyang testimonya. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya, pati na ang piraso ng lubid na ginamit sa kanya. Samantala, ang balita tungkol sa katapangan ni Maya ay mabilis na kumalat. Ang video ng kanyang pakikipaglaban ay naging viral sa social media. Bumuhos ang papuri mula sa buong bansa. Isang bayani. Dapat siyang parangalan, sabi ng mga netizen. Hindi nagtagal, isang pambansang press conference ang ginanap. Sa harap ng maraming media, ipinahayag ng hepe ng AFP ang kanyang pasasalamat. Ang ginawa ni Sargento Maya de la Cruz ay isang halimbawa ng tunay na serbisyo sa bayan. Dahil sa kanyang katapangan, nabuksan ang isang malaking sindikato. Isang mataas na opisyal din ng DFI ang nagsalita. Ipinagmamalaki namin si Sargento de la Cruz. Patunay siya na ang aming mga sundalo ay laging handang protektahan ang mamamayan. Ang pagtutulungan ng DFI at YC ay mananatiling matatag. Ang press conference ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagkilala sa kabayanihan ni Maya. Ang kanyang pangalan ay naging bukang-bibig na sa buong bansa. Matapos ang press conference, isang malaking pagbabago ang naramdaman sa San Ignacio. Ang balita ng pagkakahuli sa mga salarin ay nagdulot ng malaking ginhawa sa mga residente. Nakita niyo ba sa gili? Bayani daw si Maya, masayang sabi ng isang residente. Hindi na tayo kailangang matakot ngayon. Ang mga dating biktima ay nagtipon-tipon, nagbabahagi ng kanilang mga kwento, masaya na sa wakas ay nakamit na ang hustisya. Talagang napakagaling ni Maya, sabi ni Aling Elena sa kanyang mga kapitbahay, puno ng pagmamalaki. Maliit pa lang yan, matapang na talaga. Bumalik ang tiwala ng mga tao sa mga otoridad. Nakita nila kung paano nagtulungan ang pulisya at militar para sa kanilang kapakanan. Ang katapangan ni Maya ay hindi lamang nagtaboy sa mga kriminal, kundi nagbalik din ng kapayapaan at pag-asa sa kanilang buong komunidad. Nang gumabi, sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa tahanan ni Aling Elena. Nakaupo siya sa kanilang terasa, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Sa kanyang tabi ay si Maya, nakasuot na ng simpleng damit pambahay. Maya, mahinang tawag ni Aling Elena. Ipinagmamalaki ka ni nanay, anak. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko dati, kapag may ganitong problema, kailangan na lang nating tanggapin. Pero ipinakita mo sa aming lahat na pwedeng labanan ang kasamaan. Ngumiti lamang si Maya. Lahat po ng ito ay dahil sa mga turo ninyo, naisabi niya. Kayo po ang nagturo sa akin na maging matapang at ipaglaban ang tama. Niyakap ni Maya ang kanyang ina. Sa yakap na iyon, naroon ang lahat ng pagmamahal, respeto, at pagmamalaki. Gabi na at ang mga bituin ay kumikinang sa langit. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may ibang plano ang tadhana. Ilang gabi matapos ang lahat, bumalik na si Maya sa kanyang tungkulin sa kampo. Habang naglilinis siya ng kanyang armas, may kumatok sa kanyang pinto. Isang sundalo ang nag-abot sa kanya ng isang pakete. May nagpadala po sa inyo, Sargento. Walang pangalan ng nagpadala. Kinabahan si Maya. Binuksan niya ang pakete. Sa loob, isang sobre ang kanyang nakita. Nang hawakan niya ito, naamoy niya ang lansa ng dugo. Ang sobre ay nababalot sa dugo. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, isang piraso ng papel. Nagsisimula ka pa lang sa ibabaw. Marami pang pintong nakasara. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na sampal. Ang kapayapaang kanyang naramdaman ay biglang naglaho. Tinitigan niya ang sulat. Ibabaw, bulong niya sa sarili. Akala niya tapos na. Nagkakamali kayo. Naglakad siya patungo sa kanyang lalagyan ng armas. Kinuha niya ang kanyang combat knife. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Kung babalik sila, bulong niya habang nakatingin sa refleksyon niya sa talim ng kutsilyo, handa na ako. At sa pagkakataong ito, wala nang awa. Ang banta ay isang hamon, at si Sargento Maya de la Cruz, isang tunay na sundalo, ay handang-handa na harapin ito.
Ang pagkakahawak ni Maya sa kanyang combat knife ay lalong humigpit. Ang mga salita sa madugong papel ay malinaw na nakatatak sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng banta, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ibabaw, ulit niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng panganib. Akala niyo matatakot ninyo ako sa isang duwag na mensahe. Alam niyang ang sindikatong kanyang binangga ay mas malaki at mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Ang dating opisyal na nabanggit ay isa lamang piraso ng isang masalimuot na sapot. Tinitigan niya ang talim ng kanyang kutsilyo. Marami man silang pintong nakasara, sabi niya sa sarili, lahat ng susi ay may kahinaan at hahanapin ko ang kahinaan na yon. Kinuha niya ang kanyang communication device. Kung babalik sila, bulong niya, handa na ako. At hindi ko na sila hahayaang makatakas. Ito ay hindi na lamang pagtatanggol, kundi paghahanda para sa isang opensiba. Ang madugong mensahe ay isang paalala na ang laban para sa katarungan ay hindi pa tapos. At para kay Maya, walang lugar ang takot. Tanging determinasyon at paghahanda. Nang gabing iyon, hindi natulog si Maya. Inihanda niya ang kanyang sarili, nilinis ang kanyang mga armas, at pinlano ang bawat posibleng mangyari. Sa kanyang puso,